Hazel! Kung aawayin mo lang ako dahil sa ginawa ko sa anak mo, nagsasayang ka lang ng laway mo at ng oras ko. Wala na tayong magagawa. Nasa fiscal na ang desisyon. Pero isa lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Makakasuhan ng anak mo. Bakit sigurado ka? Bakit? Umurol na ba yung utak mo? Tumistigo ng driver, di ba? Kitang-kita niya nang itinulak ng anak mo ang anak ko. Kung nagsasabi ng totoo, dapat doon sa unang statement pa lang niya, sinabi niya na yun eh. Parang hinabol niya lang eh. Siguro kaya niya dinagdagan yung statement kasi may ginawa ka na naman. Ano naman ang magagawa ko? Binayaran mo siguro yung driver, kinausap mo para magsinungaling. Ginamit mo yung mga connection mo. Kinausap mo ng abogado mo, ng piskal. Ikaw nakakaalam niya na Hazel eh. Pinasabihin mo na, aminin mo na. Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Hindi niyo masisisi si tatay. Nagbe-base lang siya based sa track record niyo. Excuse me? Kausap ba kita? Jeff, iwan mo na muna kami. May kabastusan niyang panganay mo. Hazel, may katwiran naman siya eh. Sa dami ng kasalanan mo, hindi talaga ako magugulat na may ginawa ka para idiin si Colleen eh. At si Colleen, perfecto. Hindi nagkakamali. Ilang beses ba niyan sinaktan at inaway si Jessica? Hindi ba pwedeng nagkamali ulit siya? Tinulak niya si Jessica. Kaya nasagasaan at namatay yung anak ko. Sinadya niya man yun o hindi. Oo. Marami akong ginawang pagkakamali sa buhay ko. Pero hindi ba pwedeng sa pagkakataong to, nagsasabi naman ako ng totoo na wala akong kinalaman doon sa statement ng driver. Ang sa akin na naman gusto ko lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak natin. Kung yung driver man na yun, si Colleen o ibang tao man, yun lang yun. Hazel, sa totoo lang, gusto ko talaga mabigyan ng hustisya yung nangyari kay Jessica. Kaya lang, kung makikita mo talaga yung kalagayan ni Colleen, maiintindihan mo kung bakit ko siya pinaglalaban eh. Hazel, nanay ka rin. Alam mo yung ibig kong sabihin. Hindi ko na alam kung paano pa ako tatawaging ina. Ngayong nawala na yung kaisa-isang anak ko. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Si Jessica. Manuel. Siya lang ang isipin mo. Yung hustisya na kailangan niya. Nakarapat dapat para sa kanya. Yun ang isipin mo. Please. Don't manipulate me para lang wag idiin si Colleen. Hayaan na natin sa piskal. At korte ang magdesisyon kung may pananagutan siya sa batas o wala. Please. Jeffrey naman, bakit niyo na naman pinuntahan si Hazel? Kasi gusto ko kausapin daw ni tatay si Hazel eh. Tungkol na naman ba ito kay Colleen? Pinakiusap na naman niya yung kapatid mo. Hindi na siya nadala. At ikaw naman, alam mo namang matigas ang ulo ng babaeng yon. Dinala mo pa yung tatay mo roon. Alam niyo naman di ako nakakatanggi ngayon kay tatay, di ba? So, may nangyari ba sa pag-uusap nila? O inaway na naman siya ng Hazel na yun? Hindi ko narinig eh.
Si tatay kasi pinalayo ako. Pero parang di naman sila nag-aaway. Parang nagkakaayos pa nga eh. Parang ayos naman nila. Paano nagkaayos? Ewan ko na eh. Kasi nung pauwi kami, si tatay parang okay na eh. So, attorney, kailan lalabas ang desisyon ng piskal? Well, wala pa eh. Kailan nga? Mrs. Cruz, kailangan ho natin maging patient. Hindi natin pwede madaliin ang piskal. Attorney, maiksi ang pasensya ko. Kaya kung ako sa'yo, tawagan mo na yung kakilala mo doon sa opisina ng piskal na yun at nang malaman na natin. And give me some good news. Mrs. Cruz, I think you should have some sweets para naman maging sweet ka. Velma, kanina ka pa tahimik ah. Nakipagkita ka pala kay Hazel. Alam ko namang wala akong karapatan na mag-demand sa'yo na magpaalam sa akin. Pero kung may kinalaman dito, si Colleen, sana sinabihan mo naman ako. Ayoko lang naman madagdagan pa yung isipin mo. Paano makakadagdag? Hindi kasi naisip. May ginawa to sa Hazel, kaya may hinabol na statement yung driver. Kaso, wala naman akong ebidensya. Kaya pinuntahan ko na lang siya para kausapin. Umamin ba? Siyempre hindi. Noon pa man, yan din ang duda ko eh. Malamang, may ginawa yung babaeng yan. Pero posible kasi na tama si Hazel. Paano nga kung ang tingin ng driver tinulak ni Colleen si Jessica? Manuel? Na-brainwash ka na ba ng Hazel na yon? Pero hindi. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, hindi natin kontrolado yung pananaw ng driver. Paano kung ang tingin nga niya tinulak ni Colleen si Jessica? Di ba? Ang dapat nating isipin, ano yung dapat nating gawin para mapatunayan natin na hindi ganun yung nangyari? Sapat na yung testimonya ni Colleen. Kung sinabi niyang hindi niya tinulak si Jessica, yun ang totoo. At wala nang iba. Oo, naniniwala din naman ako. Talaga ba, Manuel? Nakipagkita ka lang doon sa Hazel na yon? Nagbago na kaagad yung hihip ng hangin? Velma, walang nagbago. Ang sa akin lang, baka naman hindi natin dapat idiin si Hazel kasi namatayan din naman siya eh. Wala siyang ibang hangad kundi makamtan ni Jessica yung hustisya. Yan din ang gusto ko para kay Colleen. Mabigyan siya ng hustisya. Laban sa pagdidiin ng babaeng yon. Oo, hindi pa yung gusto ko. Talaga ba, Manuel? Baka sinasabi mo lang yan eh. Pero iba yung nasa puso mo.